Happy midweek po sa lahat. Kumusta na ang inyong kalahating sanlinggo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin muli ang pagbabasa sa aklat ng Levitico, na sana ito po ay nai-enjoy yung pakinggan o basahin. At dito natin makikita na talagang ang ating Panginoon ay perfecto, na siya ay may mga tuntunin na dapat natin sundin. Sa pagsisimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa mga biyaya at pagpapala na lagi at patuloy yung pinagkakaloob sa amin. Sa buhay at kalakasan na kami po ay inyong laging inaalagaan sa aming mga karamdaman na patuloy niyo po kaming pinagagaling. Sa aming espiritual na kalagayan na kami po ay laging pinapaalalahanan ng inyong banal na espiritu. Sa pagbabasa po namin sa aklat ng Levitico, na sana po ay pakisamahan kami ng banal na espiritu upang ito po ay maunawaan namin. Gabayan din sana kami at ito po ay may sakabuhayan namin. Samahan din kami ng inyong malalakas at pagagaling na anghel sa gabing ito. Maraming salamat po muli sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Simulan na po natin mga kapatid. Simulan na po natin. Levitico 24:1 hanggang 23. Sinabi ng Panginoon kay Moses na iuutos ito sa mga Israelita, magdala kayo ng purong langis mula sa pinigang o libo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan doon sa toldang tipanan para patuloy itong nagningas sa presensya ng Panginoon. Sisidlan ito ni Aaron tuwing takip silim at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas ang mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat ninyong sundin ang tuntunin ito. Kayo at ang mga susunod pang henerasyon, magluto kayo ng 12 pirasong tinapay na ang bawat isa ay gawa sa 4 kilo ng magandang klaseng harina. Pagkatapos ilagay niyo ito sa mesang ginto sa presensya ng Panginoon. Ihanay ninyo ito ng 2 hanay, tig-6 ang bawat hanay. Lagyan ninyo ng purong insenso ang gilid ng bawat hanay. Ang insenso ang siyang magsisilbing handog para alalahanin ang Panginoon. Susunugin ito bilang handog sa pamamagitan ng apoy sa halip na ang tinapay. Dapat laging maglagay ng tinapay sa presensya ng Panginoon tuwing araw ng pamamahinga. Ito'y tungkulin ninyong mga Israelita magpakailanman. Ang mga tinapay na ito'y para kay Aaron at sa kanyang angkan. Kakainin nila ito sa banal na lugar doon sa tolda dahil ito ang pinakabanal na bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng gitan ng apoy para sa Panginoon at ito'y para sa kanila magpakailanman. May isang tao noon na ang ama ay isang Ehipsyo at ang ina ay Israelita. Ang pangalan ng ina ay si Shelomit na anak ni Dibri na mula sa lahi ni Dan. Siya'y nakikipag-away sa isang Israelita doon sa kampo at nilapastangan niya ang pangalan ng Panginoon kaya dinala nila siya kay Moises at ikinulong nila siya hanggang sa malaman nila kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin sa kanya. Ngayon sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin ninyo sa labas ng kampo ang taong iyan na lumapastangan sa akin at ang lahat ng nakarinig ng kanyang kalapastanganan ay magpatong ng kanilang mga kamay sa ulo niya bilang patuloy na siya'y dapat managot at pagkatapos bapatuhin siya ng buong mamamayan. At sabihin mo sa mga Israelita na ang sinumang katutubong Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila na lalapastangan sa aking pangalan ay mananagot.
at dapat siyang batuhin ng lahat hanggang sa mamatay siya. Ang sino mang pumatay ng tao ay dapat ding patayin. At ang taong pumatay sa hayop ng kanyang kapwa ay dapat palitan ito. Buhay na hayop ang ipapalit niya sa pinatay na hayop. Kapag sinaktan ng sino man ang kanyang kapwa, kailangan saktan din siya, katulad ng ginawa niya. Kung binali niya ang buong buto ng iba, babaliin din ang buto niya. Kung dinukot niya ang mata ng iba, dudukutin din ang mata niya. At kung binungin niya ang ngipin ng iba, bubungiin din ang ngipin niya. Ang sino mang makapatay ng hayop ng iba ay dapat itong palitan. Ngunit ang makapatay ng tao ay dapat ding patayin. Ang mga utos na ito ay para sa inyong lahat. Katutubong Israelita man o dayuhan, ako ang Panginoon Diyos. Pagkatapos itong sabihin ni Moises sa mga Israelita, dinala nila ang taong iyon na lumapastangan sa Diyos doon sa labas ng kapo at binato ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Nakita po natin dito, nakita po natin kung ano ang tuntunin ng Panginoon. Yung mga patakaran na dapat nating sundin, yung mga dapat at hindi dapat. Makikita po natin ang Diyos natin ay may Diyos ng kaayusan. Sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang nabasa po namin sa gabing ito. Ama, muli kaming hihiling sa inyo at dadalangin na makikiusap sa aming mga pinagkakaabalahan, sa aming mga nais mangyari, lalo na po kung ito ay naaayon sa inyong banal na kalooban. Meron po kaming pinatatayong bahay-sambahan sa lugar ng Balasing, na sana po ay magpaabot kayo ng mga anak ninyo na mapagbigay, tutulong sa pagtatayo ng bahay-sambahan. Ipoprovide po nila ang mga pahiram nyo at bigay nyo mga biyaya at pagpapala at kayamanan. Alam po namin na meron kayong mga ahente na bukas ang puso para sa ganong gawain. At alam po namin na itong mga to ay pinagpala ninyo pagdating sa mga bagay na yun. Mangyari nawa po ang inyong kalooban. Sana po ito'y matapos ng tapos na tapos. At hindi lamang po sa Balasing, pati po yung ibang bahay-sambahan tulad din po ng Kamangyanan. Marami po kaming nais gawin sa aming buhay, lalo na po sa pang-espiritual. Pakitulungan din nawa po nyo kami na huwag kaming magapi ng mga pagsubok, ng mga tukso. Sapagkat ito po ay kakambal na ng pananampalataya na ito'y dapat naming mapanagumpayan. Pakisamahan na rin po nawa ninyo ang mga taong interesado, may bukal na puso sa inyong banal na aral. At ang mga kapatid po namin na pauwi pa sa kanilang tahanan, ay pakigabayan sila ng inyong mga mapagpaggabay na anghel upang sila ay po yung makarating ng maluwalhati. At ang aming pong bagong pamunuan ng CLPM ay gabayan din nawa po ang mga namumuno upang ito po ay maitayo ng maayos at matatag na naayon sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo at sa darating na Biyernes po tayo magkita-kita muli. At patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Happy midweek po sa lahat.